Ania ang nagunang tudling sa Ronda Brigada. Negosyante arestado doon sa pagpanglugo sa menor de edad. 5 ka individual lakip ang usa ka ex-convict ug OFW arestado sa buy-bust operation. Duha hangtod 4 ka police station planong tukuron sa Jensen. Mga JO nga secure sa SP nga una nang mireklamo nga delatar ang sweldo, girinyo na ang kontrata. Programa nga makapaubos sa gasto sa mga mag-uma, giduso sa SP. Barangay officials ug pipila ka miyembro sa transport group pabor sa regulasyon sa mga tricycad. Sok Sergeant mayong gabi, adlawng Miyerkules, Setyembre 20, 2023. Live, gikan din sa Brigada News Center. Kami ang inyong mga kabrigada nga maghatag sa inyong mga balita, dili lamang sa Sok Sergeant, ingon man sa managlahing rehiyon. Ug kini ang Ronda Brigada. Himas reha sa kapulisan ang usa ka negosyanteng gitudong ng lugos sa 15 anyos nga dalagita. Matud pa sa biktima, sunod sa mismong kwarto sa suspek na itabo ang pagpanglugos. Ibrigada mo, Richel Gubalani. Kasakit ang gibati sa pamilya sa 15 anyos nga babayi. Duha pa lamang kaadlaw misulod isip katabang, human matud pang gilugo sa mismong amo niini nga si alias Albert. Tungod sa kakapoy, nakatulog ang biktima sa sofa, human nagatan-aw og salida. Saysay sa biktima sa iyang igsuon nga gipabalhin kini ni alias Albert sa iyang kwarto ug didto na nahitabo ang pagpanglugos. Tingala na daw siya, ma'am, kalitugan, no, sulod yung amo, tapos gitakpan yung bibig, tapos ano siya, ma'am, giubuan siya, tapos ano na siya, ma'am. Gilabtan. O gilabtan gid siya, ma'am. Nami medical legal, na siya medical. Nga na joy fresh laceration, ma'am. Di man po na makatao po din minor pa kung mangod, ma'am. Human sa insidente, dali matud pa nga misumbong sa kapulisan ang magsuon, hinungdan sa gilayong pagkaaresto sa suspect. Kasi yung nangyari, nag-report dito yung mismong minor victim natin, kasama yung sister niya. Then immediately, nag-provide tayo ng police assistance para mahuli natin itong biktima, ang suspect rather. So it so happen na nahabutan doon kahapon. Kaya ngayon, prepare na natin yung filing of case against sa nahuli nating suspect. Gisulayan sa news team nga makakuha og pamahayag ni alias Albert kalabot sa allegation kaniya apan nagdumili na kini sa paghatag sa iyang version sa istorya. Samtang gikan Enero hangtod ning kasamtangang bulan nakatala ang San Isidro Police Station og 4 ka kaso sa pagpanglugo sa panawagan sa mga otoridad nga kung ugaling makasinati og susamang krimen di magduha-duha nga mudangop dayon sa pinakaduol nga presinto. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani sa Brigada News Jensen. Brigada News! Dakpan sa mga otoridad sa Jensen ang 5 ka individual nga nalambigit sa ilegal nga droga sa Purok 1, Klinan 5, Barangay Mabuhay. Usa sa mga sospek kanhing piniriso, samtang ang usa kanhing OFW. Ibrigada mo, enemy, mugpon.
Gitanggong sa selda sa San Isidro Police Station ang 5 ka individual human nadakpan sa gikasang buy-bust operation sa Purok 1, Klinan 5, Barangay Mabuhay, Jensan. Giila sa kapulisan ang mga naaresto nga silang Randy Jimenez alias Tawing, 43 anyos, negosyante Sherwin Basir, 47 anyos, Danilo Crisostomo alias Dandan, 46 anyos, Flora May Jimenez alias May, 32 anyos, kanhing OFW, ug si Ronel Candawan alias Kuya, 32 anyos, pulos residente sa General Santos City. Matud pa sa usa sa mga sospek nga si alias Tawing. Okay, mga trabante, mga trabaho mo na. Pintor, ang duwa dra, ang isa pintor, ang isa electrical. Ako Oo, asawa na ako ng isa. Motong pag-abot nila ito, igambakan mi, pagambak. Nasikop ang mga sospek sulod sa balay ni alias Tawing sa naisgutang lugar pasado alas 8 sa gabi Setyembre 19. Samtang gikumpirmasab ni alias Tawing nga kanhi na siyang napriso tungod gihapon sa gidiling droga ug carnapping, samtang ang iyahang asawa nga si alias May bag-o lang kini nakauli gikan sa abroad. Sa ikaduhang higayon nga pagkasikop ni alias Tawing, gihimakak sa nasangpit ang aligasyon batok kaniya. Gano'n mabaligya man ako ma'am nga kapuyin ako sulod. Kapuyin ako. Kaya isa pa nga nung mabaligya man ako nga. Kaya man ako pangabuhi. Gano'n mabaligya man ako nga na. Hindi ko mabaligya nga na. Yan si Manila kasi Ako. Pag di na pa matudan ma'am, counter ko. Apan, gibutsyag sa labaw sa General Santos City Police Office nga si Police Colonel Nico Medes Olivar Jr. dugay na gimonitor ang lihok sa mga sospek. Ato ng mga watchlist po sa atong drug activities nga transaction, recorded na po rin atong mga tawanan under surveillance, monitored ni sa atong CDU through leadership ni Captain Dungka. So, ako na itong pasalamat sa atong endeavor nga sige kag brainstorming paano ito na-soup ni ating mga suspect nga itabuhin kagabi nga na-outsmart yun na ito ang mga suspect. Nakumpiska sa kapulisan gikan sa mga sospek ang sobra 600,000 pesos nga kantidad sa gidiling droga lakip na mga drug paraphernalia. Gikutar na sa kapulisan ang pagpasangat og kaso nga may kalabutan sa gidili nga droga o kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa mga dinakpan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jensan, Brigada News. Midangop sa presinto sa Macar Police Station sa Jensan ang usa ka lalaki human nakawatan og bike ug cellphone samtang nakatulog sa dalan. Sumala sa biktima nga si Roylan de los Reyes, 38 anyos, gikan kini sa Balay Imnanan sa Pioneer Avenue, Dajanga South, tempauli na kini sa Darby CI, Barangay Apopong, pasado alas 11 kagabi, Setyembre 19, nakatulog kini daprin sa dalan sa Macar Road, Labangal, tapat sa Police Outpost. Pagmata nini, nawala na matud pa ang iyahang kolor pula nga mountain bike nga nagkatidad og 5,500 pesos og cellphone nga nagkatidad sab og 19,000 pesos. Lakip ang kwarta ni Roylan nga 200 pesos na wag tangusab. Nanawagan karon ng biktima sa mga nag-iyog junk shop sa syudad nga posibleng mabaligyaan sa iyang kolor pula nga bike o ga color brown nga cellphone nga gikawat mamay mumatod pa nga mudangop sa duol nga presinto sa kapulisan. Plano karong dungagan og duha hangtod upat nga police station ang Jensan asa tumong niini nga paspas nga makaresponde sa bisag unsang matang sa krimen. Ibrigada mo Russell Jean Mantile.
Dugang Police Station sa syudad sa Jensan, planong pagatukuron sulod sa termino ni Police Colonel Necomedes Olivar Jr., Acting Director sa General Santos City Police Office, kon GSCPO. Tumong niini ang pagtabang sa pagpakgang sa matang sa krimen sa syudad, ilabi na sa ihap sa populasyon nga mukabat na sa 700,000 katawo ang nakapuyo. Ngayon na, ang ating tao yung ating lugar, itong Santos City, 700,000 almost. Yan, meron pa tayong forward population, meron tayong transit population. Tapos, pasok na na-counted. Ito, nagtatrabaho sila dito, makabalik sa Alaver, sa Walapakan. Hindi natin nakamayan sa bilang ng ating population. Ang dami talaga, natin kasama na mag-access dito. Pero kaya meron pang dagat. Kahibaluan nga anaalang sa kapin 107,000 ang ihap sa kapulisan sa syudad, sumala pa ni Olivar bisan sila nagkalisod sa pag-akomodar sa kadaghan sa populasyon, wala pa'y apil ang mga nagagawa sulod sa syudad. Kahinumduman ang Jensan gilang gateway sa mga kasigbit nga lugar. Gani usa lang kini sa nahuna-huna ang estratehiya alang sa paspas nga pagresponde o galing aduna lang dayon kadulang duol nga police station asan nahitabo ang insidente. Tama po na nga madungagan gid siya. Pero para po na sa mga ikuan po kanang mga gagawas sulod po diri nga magbantay sila. Para iwas po sa mga krimen po ba mga karnap managod. Iwas sa mga kanang mga rip-rip po ba mga droga nagod. Maayo no na dungagan nila kay para mahanay yun yung kuan mga kuan sa mga pumalakad diri sa Jinsan para ma-peaceful po ng Jinsan po ba kay atong mga niaging bulan o pusok yung patay o na nga maka-alert yapon sila makabantay sila sa bawat kalye ba nga makuha na nila. Sa karon ginahulat na lang sa opisyal ang gihimong sensus aron nga mahibaw-an asang mga area sa syudad ang angay nga butangan. Samtang awhag na lang niini ngadto sa publiko ang tabang nga makigkoordinar gayod sa kapulisan aron gilayong makaresponde. Nagtaga namin ito ng dalawa o apat pa para magiging porti na ito. Kaya din sa atin yung ibang lugar na dapat paglagihan dahil isang sensus na lang yung binigay namin para authorize sa kami din recommend at mag-assist sa LGU sa department para ma-hear na yung dalawa o apat na police station. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensan, Brigada News. I-renew na ang mga kontrata sa mga job order workers na sekyu sa sangguniang panlungsod. Ang mga sekyu una nang mireklamo na delatar ang sweldo. Ibrigada mo, Her Jason. Nagpaabot og pasalamat ang Sergeant at Arms sa sangguniang panlungsod ngadto kay Mayor Lorly Pacquiao human nga sumala pa na-renew ang kontrata sa iyang 12 ka mga sakop nga mga gwardya unya nakadawat og sweldo sa unang 15 ka adlaw sa bulan sa Hulyo. Actually, Brigada Barry, is maganda yung ating panawagan nung last week na tinugon naman ng mga taga executive department ang panawagan ng mga katawan dito sa especially rito sa sangguniang panlungsod na aproban man at nabigyan naman ng mga tao namin na nakasweldo. Nagapang hinaot si Ramos nga magpadayon na ang pasweldo sa mga gwardya gumikan wala sila'y laing panginabuhian. I hope na tuloy-tuloy yan sigurado. Nalipay usabang usa ka gwardya nga na-renew ang ilang kontrata unya nakadawat sa ilang sweldo nga duha ka bulan usab nila nga gipaabot. Una sa tanan, nagpasalamat ko sa Ginoo nga gidungog niya ang amuang mga ampo nga masilduhan mi. Pasalamat pod mi sa kung kinsa man ang mga bossing namo diha nga mo pirma o unsa ba yung mga kailangan para masilduhan mi og unta. Tuloy-tuloy na ni, wala na bisag unsa pa nga mga problema nga mahitabo para happy tatanan, masildo tatanan. Sumala sa usa ka job order worker nga ang pipila ka rason nga malangay ang ilang sweldo ana usab kanila. Una sa ilang daily time record o ikaduha sa ilang remittance. Ang mga trabahante manggod kay kinahanglan pa gyud nila nga ang ilang mga pangalan i-post pa gyud sa GC namo
Kay di man sila mo perma sa biometric, dili pod sila mo pasa og DTR dayon. Gipaklaro sab ni City Administrator Attorney Franklin Gacal Jr. nga wala siya problema kon marinyo og maswelduhan ang nasa plantilla possessions sa Sangguniang Panlungsod. Yes, basta plantilla position nga GEO, may problema na. Kanang GEO nga dili plantilla position nga nasa opisina sa SP o Vice Mayor, medyo problemado na. Okay, pero kini mga gwardiya under sa Sergeant at Arms sa SP? Basta nasa plantilla. Dili problema. Sa kasamtangan, humana ka dawat og sweldo ang mga gwardiya sa Sangguniang Panlungsod kanatong Hulyo 1 hangtod Hulyo 15. Sa karon, nagahulat na usab sila sa ilang sweldo sugod Hulyo 16 hangtod bulan sa Setyembre tuig 2023. In the heart of changing lives, kini si Ver Jason para sa Brigada News Jansan, Brigada News. Iduso sa Sangguniang Panglungsod ang resolusyon nga nagahangyo sa City Agriculture Office nga mohimo og mupatuman og programa nga makapaubo sa gasto sa rice production sa mga mag-uma. Kalabot ni ini, gihingusgan ni Councilor Lourdes Casabuena nga kinahanglan usab maimonitor pag-ayo ang presyo sa bugas aron nga ang mga ordinaryong lumulupyo ang makakaunog kanon. Sigon pa niini nga kung magpadayon ang mahal nga presyo, adunay uban nga makakaon og kausa sa usa ka adlaw. Maong gikinahanglan ang pag-supervise sa mga kasamtangan nga presyo. Dugang pa sa opisyal nga kinahanglan nga libuton ang mga gabaligya og bugas, pinaagi sa igong ahensya sa gobyerno, ilabi na ang Department of Trade and Industry kun DTI. Go around talaga at kailangan inspeksyonan talaga ang price ceiling. Kasi ang iba sinasabi na reduce na in spite of the executive order, pero ganon pa rin ang presyo ng bigas. So everybody seems to be suffering. So encouraging also sa agriculture natin, department, to really give subsidies sa mga farmers natin para makatulong sa rice production. 150 ka mga kabatanunan sa Rehiyon 12 ang gihimong scholar practitioners o gipenalom sa farming. Tumong matod pa niini na mas mapalambo pa ang mga organic products sa nasod ug aron adunay mga kabatanunan ang magpadayon sa food security sa nasod. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Napulo ka mga kabatanunan sa matag rehiyon sa tibuok nasod ang ginakuha isip scholar practitioner sa organic agriculture. Tumong matod pa niini aron mas mapalambo pa ang mga organic products sa nasod ug masuportahan sa katawhan ang kaugalingong produkto. Usa kini sa nahimong pamaagi sa Department of Agriculture sa pag-awhag sa mga kabatanunan aron nga mawili sa pag-uuma. Mao kana ang nahimong pamahayag ni Dale Rosette, Development Management Officer 3 sa National Organic Agriculture Program atol sa press conference sa usa ka iladong hotel sa Jensan gahapon. Dahil bumisita po ang aming director sa Korea, so parang magandang i-adapt ito sa Pilipinas. Ang scholarship po ay may dalawang key players. Una po ay ang ating mga trainees. Pangalawa po ay ang ating mga farm partners. Scholarship na to is nagra-run into 21 months. For the first 9 months, ang ating mga trainees ay pupunta mismo sa farm ng ating mga farm partners. Wala nang lecture, diretso agad sa farm. Diretso agad gigising ng maaga, diretso agad na magtatanim, diretso agad na mag-aalaga ng mga hayop, organic. Gani sa matag tuig anaa sa 150 ka mga kabatanunan ang ilang ginapailawom sa training sa pag-uuma. Dako matod kining tabang aron sa umaabot nga panahon aduna na sila'y kaugalingon nilang produkto ug negosyo ug galing makahuman sila sa ilang training. Our scholarship youth programs for organic practitioners during the pre-pandemic era kasi malayo na ang narating ng organic products dito po sa Region 12 and kung ikaw makita mo na nasa shelves na parang mahahappy ka. Tahibaluan ng mga organikong produkto, makapamino sa risgo sa daotang epekto sa panglawas sa publiko ilabi na sa mga makahilo nga kemikal. Bigyan pa natin sila ng monthly na stipend na 10,000 pesos para hindi nila mabawasan yung kanilang puhunan na 150. So 150 plus 45 plus 10,000 per month for 12 months, 120,000 pesos. That's 315,000 pesos per trainee. Ang ibigay natin in a span of
21 months. Hindi namin siya hinati equally. Kasi kapag hatiin mo yun into 21 months, 15,000 per month ang ibinibigay natin. Kailangan po muna kasi nating salahin sila. So 5,000 muna sa first 9 months. So kapag nakatiis sila ng 9 months, automatic may puhunan na silang 150,000 pesos. Ngayon naman po sa mga farm partners is binibigyan naman natin po sila ng 5,000 per trainee for 21 months. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Gensan, Brigada News. At tangi sa mong pagbalik, 18 kabagong heavy equipment sa Polomonok, South Cotabato na kung tabang sa farm to market roads. The horse bill aprobado na sa Senate panel. Pagpapaspas sa renewal sa prangkisa, padayong ginahangyo. Taran-taran sa pagbalik sa ronda, Brigada. Yuyunan sa pipila ka opisyal sa barangay ang profiling o regulation sa pagpamasada sa mga tricycad sa syudad nga ginaduso sa Motorized Tricycle Franchising and Regulatory Board kon MTFRB. Samtang pipila ka transport group pabor sa regulasyon. Ibrigada mo, Verdiazo. Nahimo ng karibal sa mga tricycle drivers ang mga tricycle drivers sa kadalanan apan bisan panini. Dili matud pa angay nga kulban sa kaldero. Sama sa mga tricycle drivers, ilawom sa init. Nagapaningkamot usab ang mga sika drivers aron adunay ipakaon sa pamilya. Sumala sa usa ka membro sa Gensan Alliance Transport Cooperative og tricycle driver nga si June. Uyon kini nga i-regulate ang mga tricycad. Ang pinakanindot yudana diri sa barangay mag-profiling. Profiling, so ang pinakanindot kayo kung tukot kinsa man tong ingon nga residente gyud dinhi, so mabutangan sila og number kay ang uban mga sika nagbiyahe wala sila number, but pasabot dili sila taga dire or asa ba sila dapita. Una nang gipahibalo sa labaw sa komitiba sa transportasyon nga unahon sa profiling ang mga dagko nga mga barangay sa Gensan. Naatay pagahimuon niya citywide nga profiling para sa atong mga tricycad. Well, supposedly this week no kay it's an app no nga gipa-develop na mo og ready na siya no. Sa lalong madaling panahon ato na siyang sugdan. I think we will start with barangay sa San Isidro, Kalumpang ug Lagaw and Barangay South. Sa maong plano, nagpadayag og suporta ang kapitan sa Barangay San Isidro sa pag-regulate sa pamasada sa mga tricycad sa San Isidro. Aduna matud pay 1,600 hangtod sa 1,700 ka mga tricycad nga nagalukat og barangay clearance matag tuig. Wala pay labot sa mga wala nagpa-profile sa barangay. Yes, mas maayo no, mas labing uyon no ang opisina nato tungod kay ma-recognize na nila ang ato ang mga kaigsunan nato na toda nato, especially ang mga tricycad nato diri sa atong barangay. Ang Barangay Fatima, usa sa labing daghan og tricycad, sumala sa chairman sa komitiba sa transportasyon nga si Samir Badtigan. Ana sa kapin 2,000 ka unit sa tricycad ang nasa ilang barangay. Gani ang uban dili taga Barangay Fatima. Nagpasalamat usab kini kung mahanay man ang pagpamasada sa mga tricycad. So far, kami nagpapasalamat na mayroon silang ginagawang profiling sa lahat ng sikad sa buong General Santos City para makita natin kung ilan na ba ang total na dami ng ating tricycle sa buong General Santos City. In the heart of changing lives, kini si Brigada Verdiason para sa Brigada News Gensan, Brigada News. Lusot na sa Kongreso ang sugyot balaod nun nga nagadeklara sa General Santos City isip tuna capital of the Philippines. Mao kini ang House Bill number 4641 na ginuso ni Gensan City Congressman Loreto Ton Acharon na gipaboran sa 249 ka kongresista sa House of Representatives. Ang pag-aproba nini pag-ila sa kontribusyon sa syudad isip labing dako nga producer sa presko ug canned tuna sa nasud. Sa pamayag ni Acharon,
Yatagan og dungog ang kaminungdanon sa tuna industry sa kalambuan sa ekonomiya. Dili lang matud pa kini source sa export earning, kini usab ang nakahatag og pagnabuhian sa mga mananagat ug mga trabahante. Kay manuan nga pipinakalugar sa nasod ang boat-inhon nga tuna capital sama sa Mindoro ug Navotas. Samtang ana sa Jensa ng unom sa 8 ka tuna canneries sa nasod ug uban pang allied industries nga dunay 120,000 katrabahante nga dunay value nga ana sa $58 million ang industriya ang nagunang paginabuhian sa katawhan sa Jensen ug major contributor sa overall gross domestic product sa nasod. Well, actually, ang atong House Resolution or House Bill 4641 napasa ni tungod kay na-determine sa committee no nga ang atong statistics as to anong padaghanay o produce sa atong tuna kita gyud ang number 1. So ang gibasihan ani sa atong declaration is ang General Santos being the largest producer of fresh and canned tuna products in the last 4 decades. Lugin na ni actually long overdue na ni tungod kay sa una pa ni 1980s pa ni 1982 mabito nang gingon ko nga 40 years na ni giasam-asam nato ni nga atong corona kita gid ang tuna capital di gid mga tagatag. Ikumpirma sa chairman sa Committee on Finance sa Sangguniang Panglungsod sa Jensan nga si Councilor Jose Edmar Yumang ang mukabat na sa 400 million pesos ang bayro nun kung utang sa Dr. George Piroyeca Hospital. Apan, giklaro sa opisyal nga ang maong bayro nun may hinahinaya na og bayad pinaagi sa surplus nga pondo kaniadtong nakalabay nga tuig nga mikabat sa 360 million pesos. Sigun niini nga ang maong pondo ang nanukad sa personal services account ug maintenance and other operating expenses. Giangkon sa opisyal nga 25 million pesos lang ang budget sa LGU ngadto sa maong balay tambalanan, pinaagi sa AIMA program ugaling kay dugay na bayran maong misaka sa kapin 400 million pesos. Ganito po yun, kasi kapag may pasyente po at ito lang yung covered ng PhilHealth na amount, yung the rest po niyan ay i-covered natin sa program natin. Supposing ang PhilHealth itong ganitong amount lang, tapos sa malasakit itong amount lang, supposing the bill is 40,000, ang covered ng PhilHealth is only 10,000, so may 30,000 pa. Other financial institutions na nag-provide ng medical and hospital expenses, less yun siya, then the rest will go now to EMA program ng government. Pasado sa Senate panel ang gipalapdan nga guidelines sa divorce bill. Gani mga magtiayon sa Jensen, adunay managlahing opinyon kabahin niini. Ibrigada mo, Lizel Labajo. Dili uyon ang padre pamilyang si Jeffrey Magpantay nga mapatuman ning nasod ang divorce bill kun pagwala sa bisa sa kasal. Isip usa ka Kristiyano, ginarespeto matud pa niini ang pulong sa Ginoo tungod kini sagrado. Kaning ato ang ma'am, atong giingon ma'am, nagpakasal ta ma'am, hantod sa kamatayon ma'am, mag-uban gid ma'am. Ang bata man kun may luoy, sa kasagaran man kun sa uban nga murag nagkahiwalay, murag makita ba nga ang bata may luoy. Ang single mother nga si Annalyn Mendoza, dili usab motugot tungod kung mapatuman man, wala matud pa sila'y makuhang benepisyo sa ilahang mga anak. Wala kay mabukod kung mag-divorce na mo. Iba? Apan alang kay alias Liza, uyon siya, tungod gusto na nilang magpakasal sa iyahang live-in partner karon, nga kasado sa ubang babayi nga duna na usab matud pay laing kapares. Kung ana dagko na biya sila ma'am. Tapos anong lahi daw kung apelyedo, anong sila daw, pareha daw sila apelyedo, tulo, tapos ako lahi daw, gud nagapangutana sila ba? Bisan pa man ang minyo nga si Lori B. Endino, uyon usab, tungod saksi matud pa siya sa sitwasyon sa iyahang manghod nga bulag sa bana tungod ng babayi. Kumbaga sakit sa iyang part na ginadala-dala niya ang apelyedo sa iyang partner niya, yung partner na sa lain.
Gani Setyembre 18 ning tuiga, pasado na sa Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa Senado ang pagpalapad sa ground sa pagpawalang bisa sa kaminyuon, paghatag og proteksyon sa parehong bahin ug mga anak niini kun Senate number 2243. Sa Section 5 niini nakalatid ang gikaingong grounds. Kinahanglan nga ang magtiayon 5 ka tuig ng separado, nakabuhat og krimeng pagpanglugos bisan pa man og minyo, physical violence o pagpang-abuso, mga simbahan o uban pang religion entity, mga traditional practices sa ICC or IP nga nagatugod sa marriage annulment or dissolution. Gani diri sa Jensan, kahinumdumang aduna nay sugyot ang City Population Office ngadto sa mga ginikanan nga pakusgan ang responsible parenthood. Gani sa komitiba pa lang sa Senado na aprubahan ang maong sugyot, kinahanglan nga kinitukion og tarong. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jensan. Brigada News. 18 ka mga bagong heavy equipment gikan sa local government unit kun LGU Purumulok, South Cotabato ang giblesingan milabay nga adlaw sa Pag-asa Village, Barangay Cannery. Girangkuban kini ug usa ka payloader, 2 ka bulldozer, 2 ka road roller, 2 ka transit mixer, 2 ka grader, usa ka excavator, 6 ka wheeler dump trucks, usa ka tractor head, usa ka low bed. Ikalipay sa mga personahe, iyon man sa publiko, ang maong bagong gamit asa makahatag sumala pa og dakong tabang nga maayo ang farm to market roads nga ginaguba sa tubig baha. Nanawagan na ang grupo sa Yellow Plate nga Tricycle Drivers Association ngadto sa lokal nga panggamhanan nga papaspasan na ang pagproseso sa prangkisa aron nga makarenew na sila sa ilang rehistro tungod gawa sa legalidad. Wala matud pay igong proteksyon ang mga pasahero o galing madisgrasya sa kadalanan. Ibrigada mo, Danny Kasi. Hangtod kanusa ang pagpaabot sa renewal sa mga tricycle nga adunay prangkisa sa dakbayan. Kini ang nahimong pangutana ni Roberto Gallio, ang presidente sa nagkakaisang Yellow Plate Tricycle Drivers Association kon NYPTDA. Gihingos ganini nga halos tanan miyembro sa ilahang organisasyon ang nag-expire na ang rehistro og dili marinyo tungod nga walay renewal sa prangkisa ang city government. Wala na, expire tanan. Basta ba may seguridad sa mga commuter diri sa Jensan. So wala na, mao lang gina akong concern kay dapat idali lang tanan na kay nag-worry pud biya ang mga ang mga tag-iya sa mga tricycle nga naay franchise pero expire. Dugang pa sa nisgutan, tungod sa nag-expire ang rehistro sa mga tricycle, maong walay igong seguridad ang mga pasahero. Renewal sa mga na-expire nga yellow plate, dapat ilan ang tanang madalion kay kasi moabot apod ang 2024, expire lang yapon mi. Sa bahin ni City Councilor Dominador Lagari Jr., gikumpirma ni ini nga adunay dakong problema sa renewal sa mga prangkisa sa dakbayan. Sa 865 na nang-apply dito sa Public Safety Office, walay isa bisag isa nga tricycle driver nga makapasar sa guidelines nga gipasar sa Sanggunian Panglungsod sa Syudad General Santos. Gipamahayag pa sa naisgutan nga lakip sa nahimong problema ang pagpaubo sa sukod sa gidakon sa tricycle, maong giadtoan ini ang buhatan sa Vice Mayor aron nga maresolba ang maong problema. O ingon man siya nga amyendahan daw nako. Nganong ako may amyenda sa isa ka problema nga sila inihimo. Kahinumduman nga pasado na sa Sangguniang Panlungsod sa Jensan ang Tricycle Franchising Guidelines apan wala pa'y update sa maong ordinansa. Rason nga padayon ang panawagan sa Transport Group nga mapaspasan ang pagpatuman niini. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Kasi sa Brigada News Jensan. Brigada News. At tangi sa mong pagbalik. Pilipinas, number 2 sa tibuok kalibutan sa online sexual abuse. 20 pesos per kilo sa bugas, posible gihapon, siguro ni Pangulong Marcos Jr. Ug duha patay sa anti-terror campaign sa Azerbaijan. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada.
500 ka benepisyaryo sa Anabel Sarangani Province ang nakadawatog cash assistance inalom sa Tupad program. Ang Tupad program mong tulong pangharap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers sa dole. Mapasalamato ng nahimong benepisyaryo tuta kung tabang matod pa kini alang sasama nilang walay permanenteng trabaho. Gani ang matagusa nakadawatog kapin 3,000 ka pesos sunod sa puno kaadlaw nilang pagpararbaho. Asa bagway lang usab, adunay 300 na ang mipirma og kontrata alang sa Tupad program. Sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR12 ang kabalaka sa mga residente sa duha ka coastal municipality sa Sultan Kudarat dungan sa presensya sa dakong barko gikan sa China nga nakaangkorahe karon sa Libak. Ibrigada mo Richelle Gubalani. Wala matudpay ang ngayang ikabalaka ang mga residente sa Libak o Kalamansig sa Sultan Kudarat sa presensya sa 220 metrong gidakon sa MV Hongxiang vessels nga gikan sa China. Gumikan wala kini kapabilidad sa karon nga muhimo og unsamang operasyon nga makaguba sa kinaiyahan. Pero wa pa dredging capability, pero ang nahitabuan na possible investor to siya pero wala pa permit. Wala pa mo sila nag-dredging kay in Sultan Kudarat, we identify Ran River. Doon naman yung interagency committee pursuant to a certain guidelines with DPWH. Kasi ang dredging yun is a necessary activity to prevent flooding. Flood control measure for ng dredging. Diba? Na-identify ang Tran. Dugang ni Alisar, kinahanglang ipailawom sa dredging operation ang moong sapa, kauban ang usap pa kasapa sa South Cotabato, aron dili moawas. Wala usab kini nasayod sa karon kung kinsa ba ang kumpanya nga muhimo sa operasyon ug unsa ang sunod nga himuon human ang dredging. Samtang gikumpirma usab sa Philippine Coast Guard kon PCG District Southern Mindanao nga usa ka Chinese vessels ang naa sa Libak, sakay ang 23 ka Chinese national crew ug sa ilang pagsusi, walay gisupak nga maritime law ang maong barko. It's safe to say na yung mga crew ng MV Hongxiang and the boat itself or the vessel itself is abiding with the rules and regulations set forth ng maritime jurisdiction natin dito sa Philippines. So wala po tayong kabahala. No, kasi okay naman po. They are abiding sa rules natin. No? So far, wala pa man tayong nakitang grounds na masasabi natin na illegal activities na nagawa nila. Kahibaluan nga gika-alarma sa mga residente ang presensya sa barko sa China o gikabalakan nila ang posibleng pagpahigayon og black sand mining activity o galing matugutan ang dredging operation sa sapa sa lugar. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richelle Gubalani sa Brigada News Jensen. Brigada News. Rank 10 sa baguhay lang nga result sa licensure examination for criminologist 2023 ang usa ka criminology graduate na taga Jensen. Gani, siya lang usab ang general na nakasunod sa top 10. Ibrigada mo Lizel Labaho. Gipamatud-an sa usa ka criminology student nga dili lang home of the champions kundi syudad usab sa adunay talentado ug mga maalam nga mga individual ang Jensen. Dili lang pasado apan top 10 kini sa licensure examination for criminologist 2023 si Ryan James Naldoza. Siya lang usab ang nakasulod sa top 10 nga taga Jensen. Wala pa nag-sink-in sa kuha ba, wala pa nag-process ang tanan-tanan sa kuha. Tapos ato nagbugtaw ko. Tapos nagtanaw ko sa result. So, fortunately, tinuod yun dahil nga nagkasulot sa top 10. Tanan na hard work na mong kakapoy, nag-paid off jud. 11 ka bulan matud pa iyahang gigahin aron mag-review sa board exam. 16 usab ka oras matag adlaw iyahang ginaalokar aron lang mag-review sa center ug bisan pa man sa ilahang panimalay. Pag kung asa mo na area na hinay, dito mo maghatag og more time og dito kung asa mo na area na kusog, so last time to siya.
Target lang matud pa niya ang makapasa ug wala nagdahom nga makasulod usab siya sa top 10. Ang pressure ma'am is grabe na jud kay syempre mo na gini siya ang ginatawag na adulting stage na ba nata na diri sa part na prepare na ta for the future na to. Sangko usab sa langit ang pagpasalamat ug kalipay sa inahan niini tungod gidungog matud pa sa Ginoo iyahang matag adlaw nga ampo mao ang makapasa iyahang anak sa board exam. Ingon ako sa magpulis ka na lang para malipay imong papa. O ang pangarap niya sa imong kuya, sa imuhan na siya ang nagtupad ba? Sa pagkakaron, aduna na matud pa'y nag-offer kay Ryan nga magtudlo. I-grab usab niya kini aron makatigom sa ginapangandamang propesyong pulis. Sulod sa 17,576 nga nagtake sa CLE, 5,743 niini ang nakapasa kun 32.68%. Ug usa na diri si Ryan nga nakaangkon og passing rate nga 87.65%. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan. Brigada News. Nahimong malampuso ng ika-33 nga semana sa infant kit distribution sa Brigada Jansan sa Family Planning Unit sa Dr. George P. Rieca Hospital. Gani gawa sa mga pahalipay, aduna na usab mga mabdos nga nahatagan og saktong impormasyon sa pag-amuma sa ilahang ginasabak. Ibrigada mo, Danny Cassie. 35 nga mga buntis na usab ang nakabenepisyo sa infant kit distribution sa brigada atol sa ilang orientation sa Dr. George P. Rieca Hospital. Gawas sa infant kit nga nadawat sa matag usa, nahimong bulahan ang duha tungod sa pagdawat niini sa libreng ultrasound o gante sa raffle nga usa ka libo ka pesos. Tungod sa naangkon nga premyo, hilabihan ang pagpasalamat ni Maida nga siya ang naswertihan gikan sa pagkadaghan nila nga nagpahigayon og orientation. Siyempre lipay kay nako nag-ano nga akong pili na madugan og 1,000 guys. Ang akong kwarta lang ko padulong diri is 400 lang og wala jud ko nag-ano nga akong madawog og daghang salamat sa brigada og sa mga na inyong gihatag sa amo. Si J.R. Prado, nga residente sa Kalumpang, nga supportive sa iyang asawa, ang naghinam-hinam sa paggawa sa ilang anak. Maong gituman nila ang schedule sa orientation. Sigun pa sa nisgutan nga sama sa dili na kini makasabot sa iyang kaugalingon sa pagka-excited nga mamahimong amahan. Sama sa uban, wala usab ni inigilauman nga sila ang apil sa makabenepisyo sa mga ibang hatag sa brigada nga alang sa ilang umaabot nga anak. Ang akong maingon sa brigada, dako kayo pasalamat kay tungod na sila usa ka agenda na makatabang para sa mga buntis. O gunta magpadayon hantod-hantod. Ang matag semana nga infant kit distribution ang nabatasan na sa brigada nga ginapahigayon isip kabahin sa programa ug advokasya sa Brigada Group of Companies nga End Stunting Now. Isip paghatag og importansya sa mga buntis og sa ilang umaabot nga mga anak. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Cassie sa Brigada News Jansan. Brigada News. Ikaduha na ang Pilipinas sa tibuok kalibutan nga dunay taas nga kaso sa online sexual abuse and exploitation of children kon USAID. Sa budget hearings sa Senado, gibutyag ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Deputy Executive Director Assistant Secretary Mary Rose Magsaysay, ikaduha ang Pilipinas pag-abot sa taas nga kaso sa online sexual abuse sunod sa India nga mao'y nag-una niini. Nagpasabot lang matud pa kini nga ginatanaw ang Pilipinas sa ubang nasod nga unethical pag-abot sa paggamit og internet. Gikakurat usab ni Senator Sherwin Gatchalian nga number 2 ang Pinas, luyo nga ang nasod developing nation kung asa mas daghan pang naglisod nga lugar itandi sa Pilipinas. Giangko ni DICT Secretary Ivan John Uy nga usa sa mga rason ang kalisod sa nasod ug kakulangon sa gamit aron mapaligo ng cybersecurity ug masuta ang mga online predator. Naglaom gihapon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga maubsan ang presyo sa bugas sa 20 pesos matag kilo sa nasod.
Matod ni Pangulong Marcos, pwede kining mahitabo kung mamahimong stable ang sektor sa agrikultura ug agricultural production sa Pilipinas. Dugang pa sa Pangulo, at kanunay adunay chance ilabi na kung maayo ang production o kung wala usab bagyo o magamit na sa mag-uuma ang tabang kanila sa gobyerno. Kanunduman nga nahimong campaign promise sa Pangulo nga himong 20 pesos matag kilo ang bugas sa nasod. Gimo na usab sa gobyerno ang tanang lakang aron masiguro nga ang pagkaon nga paliton sa merkado barato lang alang sa katawhang Pilipino. Gisugda na sa Azerbaijan military ang ilang kampanya batok sa mga terorista sa Nagorno-Karabakh. Gibombahan sa mga Azerbaijan military ang Stepanakert region kung asa duha ka sibilyan ang namatay lakip na niini ang usa ka bata. Mikabat usab sa 11 ka tawo ang samdan og gidala sa ospital. Ang Nagorno-Karabakh ang kota sa ethnic Armenia nga kabahin sa Azerbaijan. Dili makatuo ang usa ka ginang sa England diyang makita niya sa usa ka commercial ang iyang bana nga namatay niadtong 2014. Gisgutan karon sa netizens ang restaurant nga Spice Cottage sa Sussex, England tungod sa video advertisement nga gipagawa sa ilang makita sa bubuong advertisement ang restaurant sa Spice Cottage nga puno sa mga customers samtang gina-serve sa mga waiter o service staff ang mga order nga pagkaon sa matag lamesa. Walay pinasay sa mong commercial apan diyang makita kini sa 59 anyos nga ginang nga si Lucy Watson. Dili siya makatuo nga usa sa customers sa video maumbana nga si Harry nga namatay siyam na katuig ang nakalabay. Mibilin og comment si Watson neto Enero 16, 2023 nga nagapangutana kung usa na kadugay nga gihimo ang advertisement tungod tuig 2014 pa namatay ang yambana nga anaa sa video. Gilayong mitubag ang Spice Cottage FB page o gikanayon nga niadtong Enero 13, 2023 lang nila gihimo ang video. Nag-viral ang comment ni Watson ug daghan ang mga huhungihong nga basin adunay multo sa restaurant. Apan gipanghimakak kini sa Spice Cottage restaurant ug gikanayon nga personal nga kainan nila ang gikaygong multo sa video. Niadto lamang Enero 30, gipost sa FB page sa Spice Cottage restaurant ang litrato ni Alan Harding ang ginudahang multo sa video. Si Alan ang usa sa mga daghang suki sa restaurant tungod paborito nini ang ginabaliga nga curry dito. Padayang gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada nga nanginahanglan og ginabang. Alang sa cash donations, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number o patka 0378400172. Ug alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Ug sa mga gusto usab nga mamahimong Brigada Volunteer, pwedeng mo dangop dinhi sa estasyon ug magpalista. Ug mao ka nang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Lunes. Mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada News TV. Ako si Brigada CJ Sering, in the heart of changing lives. Kinatibok ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol bakak, tanan alang sa kamaturan. Kini si Konsehal Attorney Can Kasaligan Balyeke, palaban para sa taong bayan, kun para sa tao, sadyang mapagmahal. SM, in the heart of changing lives. O kiniyang, Ronda Brigada!